Yuan, ang daddy ko nasa peligro. Anong gagawin ko? Umiiyak na tanong ni Violet sa kinakasamang si Yuan. Labis na kabatakot ang nararamdaman ng babae sa mga oras na yon. Hindi ito mapakali dahil sa mga nangyayari. Ano bang nangyari? Teka nga, kumalma ka lang. Makakasama sa bata ang pag-iyak mo ng ganyan. Huwag mong istresin ang sarili mo, please. Kumalma ka muna at ipaliwanag sa akin ang nangyayari para alam ko ang gagawin ko, okay? Litanya ni Yuan sa kanyang kasintahan na ngayon ay 8 buwan ng buntis sa kanilang panganay na anak. Pinunas pa ng lalaki ang luha ni Violet at niyakap ito upang kumalma. Ilang sandali pa ay natigil na din sa pagtangis ang babae, ngunit tumutulo pa din ang mga luha nito sa mata. Si Daddy, kinidnap siya ng mga sindikato. Hindi ko alam ang gagawin ko, Yuan. Gusto kong pumunta sa pulis at magsumbong pero kinakabahan ako. Baka lalo lang mapahamak si Daddy. Love, anong gagawin ko? Lumuluhang paliwanag ni Violet at doon iniyakap ito ni Yuan. Ako magliligtas sa daddy mo. Pangako, gagawin kong lahat para mabawi siya sa mga taong kumuha sa kanya. Basta ipangako mo na dito ka lang at maghihintay ka sa pagbalik namin. Pwede ba yon? Tura ng lalaki kay Violet. Nag-alinlangan pang babae na sumang-ayon ngunit sa huli tumango ito. Pangako. Wika ni Violet at niyakapan nito si Yuan. Huwag mo akong isipin, okay? Mama, Amanda, kayo na munang bahala sa asawa ko. Huwag niyong hahayaan na umalis siya dito sa bahay. At kung sakali man na matagalan ako, bunso, alam mo na kung sinong lalapitan mo. Wika ng binata sa kanyang asawa, ina at kapatid. Matapos makapagpaalam sa mga ito, kaagad na umalis si Yuan dala ang dating mga gamit niya sa pagmemilitary. Humingi din ito ng tulong sa kanyang mga dating kasamahan at pinabantayan ang kanilang tahanan upang masigurado niya ang kaligtasan ng mga mahal niya sa buhay. Alam ng binata na hindi magiging madali ang lahat, kung kaya't ngayon pa lamang ay inihahanda niya na ang kanyang sarili sa mga maaaring mangyari. Boss, ito lang ang mga kailangan mo. Wika na dating kasamahan ni Yuan na si Leo. Salamat Leo, maaasahan ka talaga. Wika ng binata at sumaludo pa. Naman boss, nga pala, para saan po yan? May gera ka po bang pupuntahan? Baka gusto mo na samahan ka namin. Alam mo naman boss na ang laban mo ay laban din namin. Pare-pareho tayo ng ipinaglalaban, ang kaligtasan ng buong bayan. Dagdag pa ni Sam at tinapik lamang ito ni Yuan. May kailangan lang akong tubusin. Pero oo, tama. Kailangan ko ang tulong ninyo. Dahil anumang oras ay nasa kapahamakan ng mag-ina ko. Pati na din ang kapatid at ina ko. Kaya pakiusap pabantayan naman ang bahay namin hanggat hindi pa ako nakakauwi. Binilinan ko si Amanda at alam niya ng kanyang gagawin kung sakaling matagalan ako. Litanya nito at doon ay nagyakapan silang magkakabaro. Matapos ang pag-uusap na yon ay umalis na si Yuan dalang mga armas sa kanyang kakailanganin sa paglusob sa kuta ng mga kalaban. Sa kabilang banda naman tila ba halos lahat ng mga santoy natawag na ni Wilbert sa sobrang takot. Diyos ko, mahal ko pang buhay ko. Hindi pa ako nakakabawi sa anak ko at gusto ko pang makita ang magiging apo ko. Umiiyak na dasal ng lalaki at tinawanan naman ito ng taong kumidnap sa kanya. Wilbert, nagdadasal ka pala? Nakangising tanong ni Vicente sa ama ni Violet at humagalpak pa ito ng tawa nang makita ang pagkagulat sa mukha ni Wilbert. Oo, Vicente. Nagdadasal ako sa Diyos. Dahil may takot ako sa Kanya at paniniwala. At tiwala ako sa Kanya. Hindi kagaya mo na kampo ng demonyo. Galit na sigaw ng lalaki. Tinawanan lamang ito ni Vicente na tila ba nang iinis. Oo, demonyo talaga ako. Hindi mo alam? Noon pa. Sa bagay, paano mo malalaman? Utu-utu ka nga pala. Akala mo kasi magaling ka sa lahat. Pero tingnan mo ngayon, nasaan ang kayabangan mo? Iiling-iling na wika ng lalaki. Talaga? Pakawalan mo ako na makita natin ang sinasabi mo. Gigil na wika ni Wilbert at nagpupumiglas ito sa pagkakatali. Tawang-tawa naman si Vicente at iniwan ito ang nanggagalaiting lalaki. Pakiramdam ni Wilbert ay katapusan niya na hanggang sa nakarinig ito ng putok ng baril. Walang hiya ka! Paano tayo natunton ng mga yon? Gulat na tanong ni Vicente at inakala nito ng mga pulis ang bumaril
Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay si Yuan lamang iyon. Ayan, magtago ka na, Vicente. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako pababayaan ng anak ko. Wika ni Wilbert at tuwang-tuwa ito. Kung pasabugin ko kaya ang ulo mo, makita ka pa kaya ng magaling mong anak? Wika ng lalaki at nagtago. Ilang sandali pa ay bigla na lamang dumilim ang paligid at sa muling pagbukas ng ilaw ay wala ng buhay ang ilan sa mga tauhan ni Vicente. Doon ay laking gulat ni Wilbert nang makitang pamilyar na tao. Yuan? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Lieutenant Colonel Yuan at your service. Wika ni Yuan. Nakatindig ito ng tuwid habang nakasaludo. Masaya ako na muli ka makita, Lieutenant Colonel Yuan. Kamusta ang pakikibaka sa huli mong misyon? Tanong ni Lieutenant General Mark sa binata. Maayos naman po, Commander. Ito na po ang huli dahil bibitaw na po ako sa tungkulin. Panahon na po siguro na mas piliin ko naman ang kapakanan ng aking pamilya. Masaya po ako na nakatrabaho kayo. Mananatili kayo sa aking alaala. Wika ni Yuan at sumaludo. Kung yan ay yung desisyon, wala na akong magagawa. Hanggang sa muli, Lieutenant Colonel Yuan. Wika ni Mark at niyakap ang kaibigan. Si Yuan ay isang magiting na militar. Mataas ang kanyang tungkulin at isa na siyang Lieutenant Colonel. Ngunit nang minsang mapahamak ang kanyang pamilya dahil sa tungkulin sa bayan ay napag-isip-isip ng binata na panahon na para ang kaligtasan naman ng kanyang pamilya ang piliin niya. Nagpaalam na si Yuan sa mga kasamahan at sobrang nalungkot ang mga ito dahil isa din ang binata sa pinakamagaling na military sa kanilang grupo. Boss, mag-iingat ka po. Kapag kailangan mo ang tulong namin, huwag ka pong mahihiyang magsabi sa amin. Wika ni Ignacia at tumango naman ang binata. Oo naman, mag-iingat kayo sa mga misyon na pupuntahan ninyo. Pasensya na kayo kung iiwanan ko ng aking tungkulin. Paalam ni Yuan sa mga ito at paghingi pa ng pasensya. Alam naman po namin na mahirap din para sa iyo ang desisyon na ginagawa ninyo. Huwag mo po kaming kalilimutan. Wika ng mga ito at sabay-sabay pa na sumaludo. Naluhan ng bahagya ang binata dahil sa sinambit ng mga kasamahan. Matapos ang huling misyon ay napagpasyahan ni Yuan na bumitaw na sa kanyang tungkulin sa bayan. Nang makapagpaalam na sa mga kasamahan ay umalis na ang binata sa kanyang serbisyo at umuwi sa kanyang pamilya na may ngiti sa labi. Anak ko! Tumatangi sa salubong ni Teresa sa kanyang panganay na si Yuan. Kaagad na niyakap nito ang anak at ganun din ang binata. Umalis na po ako sa serbisyo, ma. Wika ni Yuan at napakunot naman ang noon ng kapatid nito si Amanda. Hala, totoo ba kuya? Akala ko'y nagbibiro ka lang nung nangako ka sa akin na aalis ka na sa trabaho mo. Legit po pala yun. Nagtatakang tanong ng dalaga sa kanyang nakatatandang kapatid. Ngumiti naman ang binata at saka nagturan. Oo, Amanda. Umalis na ako sa serbisyo. Napag-isip-isip ko kasi na mas maganda na kasama niyo ako. Nang sa ganun ay matahimik na din ang buhay natin. Ayoko nang maulit pa ang nangyari noon na pati kayo muntik nang mapahamak ng dahil sa tungkulin ko sa bayan. Wika ni Yuan at niyakap ang kanyang ina at kapatid. Mabuti naman at nakinig ka na sa akin, anak. Ayoko na matulad ka sa ama mo nang dahil sa kanyang tawag ng tungkulin, inalay niya ang kanyang buhay. Iyan tuloy maaga siyang nawala sa tabi natin. Nakakalungkot man isipin pero wala Iyon ang kanyang kapalaran. Mangiyak-iyak na wika ni Teresa sa anak. Si Yuan ay panganay na anak ni Teresa at dalawa lamang silang magkapatid at ang kanyang punsong kapatid ay si Amanda na ngayon ay nasa kolehiyo na at nag-aaral sa kursong education. Si Yuan ang siyang tanging inaasahan ng kanyang pamilya dahil maagang nawala ang kanyang amang si Daniel dahil isa ito sa mga binawian ng buhay nang maengkwentro nila ang grupo ng sindikato. Masakit man para sa pamilya ngunit wala naman silang nagawa dahil ginawa lamang iyon ng lalaki para sa bayan at isang karangalan iyon sa kanilang angkan. Gayunpaman kahit na binawian ng ama ni Yuan dahil sa tungkulin, ay sumunod pa din ito sa yapak ng kanyang ama. Dahil nais itong mabuwag at matalo ang mga sindikato na siyang kumitil sa buhay ng kanyang ama, ngunit dahil nga nalagay na sa peligro ang buhay ng kanyang kapatid at ina dahil sa isa niyang misyon ay napag-isip-isip nito na tapusin at bumitaw na sa kanyang tungkulin. Namatay si Papa para sa bayan
At isang karangalan sa ating pamilya ang bagay na yon, Mama. Yun nga lang, maaga siyang kinuha sa atin. Hindi ko na din natupad pa ang pangako ko sa kanya dahil umalis na ako sa aking serbisyo. Kailangan Pero huwag kayong mag-alala dahil kung nabubuhay pa po si Papa, ay mauunawaan niya naman po siguro ako. Malungkot at tura ng binata at napatingin na lamang sa larawan ng kanyang ama. At kung narito ang iyong ama, ay proud na proud yun sa'yo. O siya, tama ng drama, kainin na natin tong niluto kong pansit at maha. Tura ni Teresa at kinuha naman ni Amanda ang mga gamit ng kanyang kuya. Simple lamang ang buhay na meron sina Yuan. Ang mahalaga sa kanila ay nakakakain ng 3 beses sa isang araw at ligtas sila at walang sakit. Para sa binata, masaya na siya sa ganoong buhay basta't kasama niya ang kanyang ina at kapatid na kanyang mahal na mahal. Paano pala yan, kuya? Saan ka na papasok niyan ngayon? Kung gusto mo po mag-working student po ako para may katuwang ka po dito sa gastusin sa bahay. Nasa wastong edad naman na po ako kaya pwede na po ako maghanap ng mapapasukan na trabaho. Wika ni Amanda sa kanyang kuya. Amanda, nagretiro lang ako pero hindi ako baldado. At isa pa, maghahanap naman ako ng trabaho. At saka may ipon naman ako. Pwede naman natin gamitin yon para makapagsimula si Mama sa pangarap niyang tindahan. At habang naghahanap ako ng mapapasukan, tutulungan ko muna si Mama. Hindi mo kailangan na mag-working student dahil kaya ko pa naman. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo nang sa ganon ay makakuha ka ng magandang trabaho at matupad mo ang pangarap mo na maging isang ganap na guro. Tura ni Yuan sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi ko naman sinabi na baldado ka na, kuya. Ang akin lang, gusto ko makatulong sa inyo ni Mama. Pero kung hindi ka po talaga papayag, wala naman po ako magagawa dahil ayoko namang sumuway sa nais ninyo ni Mama. Dahil alam ko naman po na para din sa akin ang ginagawa ninyo. Paliwanag ni Amanda at napabuntong hininga na lamang. Sa totoo lamang noon pa lang ay nais na ng dalaga na pumasok ng trabaho upang magkaroon siya ng kita sa sariling pagod. Ngunit dahil nga ayaw ng kanyang kuya ay hindi niya iyon magawa. Masunurin at mabait na anak si Amanda. Ayaw nito na sumuway sa utos sa bilin ng kanyang ina at kuya, kung kaya't naisin man niya na magtrabaho, ngunit dahil ayaw pumayag ng kanyang nakatatandang kapatid, ay wala siyang magawa. At ayaw din niya na iyon pa ang pagmulan ng away nila ng kanyang kuya. Mabuti naman, Amanda, at alam mo. Alam ko na gusto mo lang makatulong sa akin at kay Mama. Pero kasi bunso, ang iniisip ko ay ang kalusugan at pag-aaral mo. Kung sakaling mag-working student ka, wala ka ng kapahingahan. Kaya hindi kita papayagan. Tapusin mo muna ang pag-aaral mo at magagawa mo din ang nais mo. At sana kapag dumating na ang araw na yon, huwag mong kalimutan si Mama. Kahit wag na ako, si Mama na lang. Tandaan niyo na mahal ko kayo. Mahabang litanya ni Yuan at naglambing pa sa kanyang ina at kapatid. Ay si kuya naglambing pa. Nga pala kuya, maiba ako. Kailan ka po ba magkakaroon ng girlfriend? Ni isang babae, wala ka pang pinapakilala sa amin ilang taon ka na kuya? Balak mo bang tumandang binata? Tura ni Amanda at iniba ang usapan. Kaagad naman na sinugundahan ng kanilang ina ang tanong ng dalaga. Oo nga anak, para naman magkaroon ako ng apo. Abay tumatanda na ako at baka mamaya uugod-ugod na ako ay wala ka pa ding nobya. Dagdag pa ni Teresa. Napailing na lamang si Yuan dahil sa mga sinambit ng kanyang ina at kapatid. Ma, hindi naman po minamadali ang pagkakaroon ng nobya at saka anak. Proseso po yan. At saka gusto ko na makilala muna maigi ang babaeng mamahalin ko. At nais ko makita kung kaya niya ba na makibagay sa buhay na meron tayo. At ayoko sa babaeng ma-attitude. Wika ni Yuan at napangiti na lamang ang mga ito. Naks naman, baka kuya ko yan. Mas maganda talaga kuya yung ideya na naisip mo. Kilalanin mo muna ang taong mamahalin mo. Lalo na't madalas sa umpisa lang mabait. Pero kalaunan, malalaman at makikita mo na may iba palang ugali. Mas okay pa din na subukin mo muna, diba? Pagsang-ayon naman ni Amanda sa kanyang nakakatandang kapatid. Aba, may nalalaman ka ng ganyan, Amanda, ha? Nako, may nobyo ka na ba? Biglang wika ni Yuan sa kanyang bunsong kapatid at natawa naman ang dalaga. Hay nako, kuya, manliligaw nga, wala. Nobyo pa kaya? Makita mong takot nga sa'yo yung mga binata dito sa atin. Umaamin sila na gusto nila ako pero hindi sila makapandigaw dahil nga sa'yo takot.
Wika ng dalaga at napakunot naman ang noo ni Yuan. Takot? Sa akin? At bakit naman? Nagtatakang tanong ng binata. Kasi naman anak, military ka 'di ba? Natural, may baril ka. Maangas. Mukhang masungit kaya ayan takot ang mga kalalakihan na ligawan niyang kapatid mo dahil sa'yo. Paliwanag ni Teresa. Aba ganun ba? Kaya naman pala di mas maganda ngayon. Abay walang manliligaw dito sa kapatid ko hanggat hindi pa siya tapos sa kanyang pag-aaral. Nakangiting wika ni Yuan at masama naman itong tiningnan ng kanyang bunsong kapatid. Si kuya parang ewan, i-manifest ba naman na walang manligaw sa akin? Hay nako, gusto mo yata ako magaya sa'yo. Tatandang mag-isa. Pabirong wika pa ni Amanda. Ay wow, ang bata mo pa kaya. Tatandang mag-isa ka dyan. Mag-aral ka muna, tuparin ang pangarap mo sa buhay. Saka ako, ayos na ako nakasama kayo. Alam niyo naman yun, diba? Masaya ako nakapiling kayo. At saka kung may darating man why not, diba? Sa ngayon, wala pa sa isipan kong ganyang mga bagay o relasyon na sinasabi ninyo. Wika ni Yuan at napatungo na lamang ang kanyang kapatid at ina. Matapos ang pangyayaring yon, bagamat hindi sanay na nasa bahay lamang, ay sinikap ni Yuan ang kanyang sarili na makiayon sa paligid. Gaya nga ng kanyang naisipan, nagtayo ng maliit na tindahan ang ina nitong si Teresa habang naghahanap ng mapapasukan na trabaho. Kuya! Kuya! Tawag ni Amanda sa kanyang nakakatandang kapatid. Ano ba yon, Amanda? Nasa labas ka pala ng bahay kung makatawag ka, wagas ah. Pumasok ka nga muna at nakakahiya sa kapitbahay. Saway ni Yuan sa bunso niyang kapatid. Hinihingal pa ang dalaga at saka naupo sa sofa at doon ay inabutan naman ito ng kanyang kuya ng tubig. Ayun na nga kuya. Doon sa bayan kanina may nakita ako na nakapaskil. Naghahanap sila ng hardinero. Kaso nga lang, kailangan na magpunta ka sa mismong bahay nila para ma-interview. Di ba po naghahanap ka ng trabaho? Ito kuya Paliwanag ni Amanda at doon ay iniabot ang isang poster. Nakita naman iyon ng kanilang ina at napakunot ang noo. Hardinero? Sure ka ba dyan, Amanda? Tikasin tong kuya mo tapos hardinero? Seryoso kayo? Takang tanong ni Teresa at napabuntong hininga naman si Yuan. Pwede naman po ma. Marangal na trabaho naman po ang pagiging hardinero. Salamat bunso Pupuntahan ko to bukas. Tatawagan ko muna sila ngayon para makumpirma kung naghahanap pa rin ba sila para hindi naman masayang ang pagod ko. Wika ng binata at doon ay nagtungo na ito sa kanyang silid. Nagtingin na naman ang ina nito at kapatid. Hardinero talaga, Amanda? Talaga kang bata ka, oo. Wika ni Teresa sa anak niya. Ma, tumulong lang naman ako. Nakikita ko kasi nahirap na si kuya dito sa bahay. Alam naman po natin pareho na hindi sanay si kuya na nasa bahay lang. Gusto ko lang naman na makatulong sa kanya. Paliwanag ni Amanda at napayuko na lamang. Samantalang si Yuan naman ay napatingin na lamang sa papel sa kanyang harapan. Pwede na yan. Kesa wala. Masasanay din naman ako. Bulong nito sa kanyang sarili at doon ay denial niya ang numero. Kaagad naman na sinagot ang kanyang tawag. Sino to? Paano mo nakuha ang telephone number namin? Sunod-sunod na tanong ng boses ng isang babae. Ako po si Yuan. Nakita po ng kapatid ko ang poster ninyo na naghahanap kayo ng hardinero. Nais ko po sanang mag-apply. Available pa po ba? O may nakuha na kayo? Seryosong tanong ni Yuan. Okay. Ako si Violet. Magtungo ka dito sa bahay namin to have a face-to-face interview with my father. Sagot ang dalaga at nagangalan nitong Violet. Sa address po ba na nakalagay dito ako pupunta? Paninigurado ni Yuan. No, I will send you the address and please wag mo sasabihin sa ibang address. Understand? Masyado kasing confidential yan at saka mahigpit si Dad. Itong telephone na lang ang hindi niya napapalitan. Paliwanag ng dalaga. Okay po, Miss Violet. Magalang natura ni Yuan at doon ay binabaan na ni Violet ang tawag. Nakatanggap naman ng text si Yuan at oras kung kailan siya tutungo sa lugar na yon. Bagamat malayo sa propesyon na kanyang nakasanayan, ay ang iniisip na lamang ng binata ay kapakanan ng kanyang ina at kapatid, kung kaya't kahit na hardinero lamang ang trabahong yon, ay hindi na nag-inerte pa si Yuan. Kinabukasan ay nag-asikaso na ang binata sa pagtungo sa lugar na kanyang papasukan kung sakaling matanggap man siya. Ang aga mo ata ngayon anak, may lakad ka ba?
Tanong ni Teresa sa panganay niya. Pupunta kasi ako doon sa sinabi ni Amanda. Nakausap ko na po kahapon. Pinapupunta ako para daw makausap ako. Sayang naman po yung trabaho. Sagot nito sa kanyang ina. Sigurado ka ba dyan, anak? Hindi ka ba mahihirapan? Ikaw lang naman ang iniisip ko. Tanong ni Teresa sa kanyang anak. Ayos lang po ako, Mama. Sanay naman na po ako sa mga gawain. At saka hindi naman po ako mapili sa trabaho. Basta't marangal ay ayos lang naman po. Wala namang kaso doon. Huwag niyo po akong alalahanin dahil okay na okay lang po ako. Paliwanag ni Yuan sa kanyang ina. Kung gano'n ay sumabay ka na sa amin sa pag-aalmusal. Halika na nang may laman naman na yung tiyan mo bago ko umalis. Sabay na lang tayo na umalis dahil tutungo din ako sa bayan para mamili ng mga paninda. Wika ni Teresa sa binata. Si Amanda po, wala po ba siyang pasok ngayon? Takang tanong ni Yuan sa kanyang ina. Bukas pang pasok nila dahil holiday ngayon. O siya, sige na, mag-agahan ka na. Sagot nito at doon ay sabay na kumain ng mga ito. Matapos na mag-agahan ay binili na lamang ni Teresa ang kanyang bunsong anak at saka sabay na umalis sila ni Yuan. Pagdating sa bayan ay kaagad na naghiwalay ang mag-ina at nagpaalam naman sa kanyang ina ang binata. Ma, dito na po muna ako. Mag-iingat ka po sa pag-uwi. Kita na lang po tayo sa bahay. Paalam ni Yuan sa kanyang ina at humalik pa ito sa pisngi. Sige, ikaw din anak. Balitaan mo na lang kami. Wika naman ni Teresa sa kanyang binatang anak at doon ay naghiwalay ng mag-ina ng landas. Kaagad na sumakay ng tricycle si Yuan. Kuya, kalumpa nga po. Wika ng binata sa driver ng tricycle at doon ay nagmaneho na nga ang lalaki. Ilang minuto din ang binahe ni Yuan dahil nakatira sila sa Mambugan, kung kaya't malayo-layo pa ang lugar sa kanyang tutunguhin. Matapos ang medyo mahaba-habang biyahe ay nakarating na din ang binata sa address na tinext sa kanya ng dalagang si Violet. Kaagad na nagbayad si Yuan sa driver at saka nag-doorbell sa isang malamansyon na tahanan. Ilang sandali pa ay bumukas ang gate at doon ay bumungad sa kanyang isang matandang babae. Ano yon, iho? Mahinang tanong ng matanda at may paggalang naman na sumagot ang binata. Nanay, nandyan po ba si Ma'am Violet? Ako po yung nakausap niya sa telepono na mag-a-apply bilang hardinero. Magalang na sagot ni Yuan. Ikaw ba yon? O siya, tumuloy ka na at kanina ka pa hinihintay nila madam. Wika ng matanda at pinapasok ng binata. Pagpasok sa loob ng tahanan na namangha si Yuan sa ganda ng paligid, lalo na ang mga halaman na namumukadkad, ngunit may parte ng hardin na tila ba napabayaan na. Sino yung bisita natin, Manang Lorna? Tanong ng isang balingkinitan at magandang dalaga sa katulong na nagbukas ng gate. Siya daw po yung nakausap mo sa telepono, yung mag-a-apply bilang hardinero? Magalang na sagot ng matandang babae. Ikaw ba yon? Ano nga ulit ang pangalan mo? Teka, maupo ka muna nang makapag-usap tayo ng maayos. By the way, I am Violet Cortez, anak ni Wilbert Cortez at Wendy Cortez. Tora na pakilala ng dalaga. Inilahad pa nito ang kanyang kamay, ngunit tiningnan lang iyon ng binata. Ako po si Yuan, ikinagagala ko po na makilala ka. Magalang na turon ng binata at seryosong tumingin sa dalaga. Ibinaba naman ni Violet ang kanyang kamay at napaismid na lamang dahil tila ba tinanggihan siya ng binata. Oo nga pala. By the way, si Daddy ang kakausap sa'yo at isa pa, nasa sayo na kung stay in ka or stay out. Pero mas prefer namin nag-stay in para hindi ka nalabas-masok dito sa bahay dahil nag-iingat kami. Tura ng dalaga. Napakunot naman ang noon ni Yuan at nagmasid sa paligid at doon ito napagtanto kung gaano kagara ang tahanan na iyon. Bilang isang dating military ay maagap sa ganong bagay ang binata at mabilis itong naaaral ang kanyang paligid. Okay po, nauunawaan ko po. Tipid na sagot ni Yuan. At doon ay bumaba mula sa ikalawang palapag ng mansyon ang isang lalaki na hindi katandaan. Daddy, siya po yung sinasabi ko sa'yo. Ikaw na pong bahala. Wika ni Violet at doon ay umalis na ang dalaga. Naiwan naman ang dalawa sa sala matapos umalis ni Violet. I am Wilbert. Ako ang ama ni Violet. By the way, paano mo nalaman na naghahanap kami ng hardinero? Seryosong tanong ng lalaki kay Yuan. Nakita po ng kapatid ko ang poster kung saan nakalagay na naghahanap kayo ng hardinero. Nagbabaka sakali lang po ako na tawagan yung numero na nakalagay doon kaya't andito ako ngayon. Paliwanag ng binata at napatangu-tangu naman si Wilbert.
Ganun ba? Kung ganun ay ito ang kontrata. Basahin mong maigi bago mo pirmahan nang sa ganun ay maiwasan natin na hindi pagkakaunawaan. Maaaring stay out ka pero hanggang maaari ay nais ko sana na stay in pero nasa sayo pa din ang desisyon. Wika ng lalaki at doon ay binasa naman ni Yuan ang kasunduan. Nagtanong pa ito nang sa ganun ay malinaw ang lahat at nasagot naman lahat ni Wilbert ang kanyang katanungan. Matapos ng ilang sandali ay pinirmahan na din ni Yuan ang kontrata. Ito na po, malinaw na malinaw po para sa akin ang nakalahad dyan. Magalang na sagot ang binata. Kung gano'n ay tanggap ka na. Bumalik ka na lang bukas ng umaga para sa iyong pagsisimula. Wika ni Wilbert at kinamayan si Yuan. Matapos ang pag-uusap na yon ay umuwi na sa kanilang tahanan ng binata upang ibalita ang nangyari sa kanyang ina at kapatid. O anak, nariyan ka na pala. Kamusta ang lakad mo? Bungad na tanong ni Teresa sa kanyang panganay. Tinanghali na si Yuan sa pag-uwi dahil na rin sa haba ng trapiko. Natanggap po ako sa trabaho, kaso stay in po ako. Lingguhan po ako kung makakauwi. Pero wag po kayo mag-alala dahil uuwi pa din naman po ako. Paliwanag ni Yuan sa kanyang ina. Talaga kuya, nakuha ka? Kamusta naman, masungit bang magiging amo mo? Maganda ba yung bahay nila? Sunod-sunod na tanong ni Amanda sa kanyang nakatatandang kapatid. Oo, natanggap ako. At bukas na bukas din ay magsisimula na ako. Sakto lang sahod at maayos naman ang pakikitungo nila sa akin. Isa pa may pinirmahan kami na kasunduan, kaya't mas maganda yon. Tura ni Yuan sa kanyang kapatid na si Amanda. Kuya, alam ba nila na dati kang military? Pag-uusisa ng dalaga. Kailangan pa bang malaman nila? Siyempre, hindi ko na sinabi yon. Confidential din naman yon. At saka ayoko na may nakakaalam na iba, lalo na't hindi ko naman sila lubusang kilala. Paliwanag nito at naupo sa silya. Ganun ba? Hay nako, tama na yan Amanda. Ikuha mo na ng pinggan yung kuya mo nang makakain na yan. Wika ni Teresa at doon ay agad naman na tumayo ang dalaga at kinuhaan ng kanyang kuya ng pinggan. Sinundukan naman ni Teresa ang kanyang anak at dahil gutom na din ay kaagad na nilantakan ng binata ang pagkain na hinain sa kanya ng ina niya. Matapos ang tagpong yon ay inihanda na ni Yuan ang kanyang sarili maging ang mga gamit niya dahil stay in ito sa trabaho. Kinabukasan nga ay maaga pa lamang ay ising ng binata. Kuya, mag-iingat ka doon ha. Huwag ka pong mag-alala sa amin ni Mama. Ayos na ayos po kami. At saka tuwing linggo naman po kayo uuwi, di ba? Tura naman ni Amanda. Sa totoo lamang ay sanay ng mga ito na hindi nakakasama si Yuan, ngunit sa oras na yon ay malaki ng pinagbago. Hindi na sila mangangamba na may gerang haharapin ng binata. Oo naman bunso, hindi ko pababayaan ang aking sarili. Isa pa wala kayong dapat ipangamba dahil hindi naman to tulad ng dati kong trabaho. O siya, dito na ako. Ikaw Amanda, magpakabait ka kay Mama ha. Tawagan niyo ako kung may kailangan kayo. Wika ni Yuan at niyakap ang mga ito. Huwag mo kaming isipin dito anak. At saka sanay na kami. Ikaw tong iniisip ko dahil bago nang papasukan mo. Malayong malayo sa dati mong propesyon. Wika ni Teresa at naluha pa ito. Si Mama palagi na lang umiiyak. Hindi ka pa din po ba nasasanay? At saka uuwi naman po ako tuwing linggo. Wika ng binata sa kanyang ina at pinahid ang luha nito sa mukha. Akala ko kasi makakasama ka namin araw-araw dahil umalis ka na sa serbisyo. Yun pala wala rin pinagbago. Aalis ka pa din. Wika nito at napabuntong hininga na lamang ang binata. Kailangan po Hindi naman pwedeng magkakasama lang tayo dito sa bahay at nakatunganga. Lalo na't nag-aaral pa tong si Bunso. Wika ni Yuan. Payagan mo na kasi ako kuya na magtrabaho. Hindi ko naman pababayaan ang pag-aaral ko, promise. Wika ni Amanda at mariing umili ang binata. Hindi. Hanggat nandito ako at kaya ko, mag-focus ka lang sa studies mo. At saka nangako ko kay Papa na akong susuporta sa inyo ni Mama. Kaya hindi mo na kailangan na magtrabaho. Sige, dito na ako. Maalis na po ako. Wika ni Yuan. At matapos makapagpaalam ay umalis na ito. Sobrang nalungkot naman ang ina nitong si Teresa, ngunit wala naman itong magawa ng dahil sa desisyon na iyon ng kanyang anak. Na makaalis na siya sa kanilang tahanan, ay kaagad na nagtungo sa bahay ng kanyang magiging amo si Yuan. Oh, Yuan, nag-almusal ka na ba? Maupo ka na riyan. Wika ni Violet sa binata.
Maganda, elegante, kumanamit, ngunit may mabuting puso ang dalagang si Violet. Palagi nitong iniisip ang kapakanan ng nakararami at iyon ang ikinagagalit sa kanya ng ama niyang si Wilbert. Violet, hindi maaaring sumabay sa atin yang si Yuan. Wika ng lalaki at napakunot naman ang noon ng dalaga. Why, Dad? Don't tell me sasabihin mo na sumabay siya sa mga maids. Puro babae yon. Look, at Mang Nasyo, sumasabay siya sa atin because he's your driver. Hardinero natin si Yuan at lalaki siya. So dapat sabay siya sa atin. It will be awkward kung kasabay niyang kumain ay puro babae. Pagpupumilit pa ni Violet. Magsasalita na sana ang ama nito ngunit naunahan na ito ng binata. Ayos lang po ako, Ma'am Violet. Kumain naman na po ako. Pagtanggi ni Yuan at doon na patango naman si Violet. Kung ganoon, Manang Celia, pakisamahan naman po si Yuan sa magiging silid niya. Wika ng dalaga na may pagalang. Kaagad naman na kumilos ang katulong at sinamahan si Yuan sa magiging kwarto nito. Dito tayo, Yuan. Wika ng katulong at kaagad naman na sumunod ang binata kay Celia. Habang papunta sa magiging silid ay nakita nito ang magagarbong kagamitan at mahahalata sa ayos ng bahay na mayaman talagang pamilya. Aling Celia, pwede po bang magtanong? Tura ni Yuan sa matanda. Ano yon? Sige lang, magtanong ka lang, sasagutin ko kung alam ko ang sagot. Malumanay na sagot ng matanda. Nasaan po ang asawa ni Sir Wilbert? Hindi ko po kasi siya nakikita. Pag-uusisa ng binata. Yun lang bang tanong mo? Si Ma'am Wendy ay kamamatay lamang. Siyang nag-alaga sa mga bulaklak noon sa hardin, kaya namumukadkad ang mga yan ng maganda. Ngunit nang mawala si Ma'am Wendy ay nalantang iba dahil wala nang nag-aalaga. Minsan si Ma'am Violet ang nagdidilig, kaya yung ibang parte may mga buhay pang bulaklak, pero yung iba hindi na naagapan pa. Bakit mo naman natanong? Paliwanag ni Aling Celia at doon ay tinanong din ito ang binata. Wala po, na-curious lang po kasi ako. Halos lahat kasi ng photo frame ay kompleto sila pero kanina ay hindi. Paliwanag ni Yuan. Okay, ayan, dito na magiging silid mo. Mag-isa ka lang dyan dahil ikaw lang lalaki dito sa mansyon. Bukod syempre kay Sir Wilbert at kay Nasyo. Kung may kailangan kayo magsabi ka lang ha. Sige na, maiwan na muna kita. Wika ng katulong. Sige po, salamat. Iyon na lamang na isagot ni Yuan sa matanda at pumasok na siya sa loob ng silid. May kalakihan iyon kumpara sa kanyang kwarto sa kanilang bahay. Kompleto na sa kagamitan at nasa loob na din ng banyo. Napabuntong hininga na lamang siya at naupo sa malambot na kama na may cover na kulay itim na bedsheet na mayroong disenyong bituin kapareho ng punda ng unan. Binuklat ni Yuan ang cabinet malapit sa kanyang kama at doon ay inilagay niya ang damit at iba pang mga gamit. Inayos ito ang kanyang sarili at maging ang silid at matapos noon ay lumabas na ito. Halika dito, Yuan. Ituturo ko sa iyo ang gagawin mo. Ayoko na paulit-ulit kung kaya't makinig kang mabuti. Wika ni Wilbert at doon na isinama nitong binata sa hardin at saka itinuro nito mga dapat gawin ni Yuan. Sige po, nauunawaan ko po. Magalang na tura ng binata. Sige nga, ipakita mo nga sa akin kung paano. Tila ba panghahamon na wika ni Wilbert. Doon ay ginawa nga ni Yuan kung anong itinuro sa kanya ng lalaki. Tama po ba? Paninigurado ng binata at namangha naman si Wilbert. Magaling ka, mabilis ka kung matuto. Mas maganda yon para hindi pa ulit-ulit. O siya, maiwan na kita. Kung may katanungan kay, lumapit ka na lang kay Celia, kay Nasyo o kahit saan akong si Violet. Wika ng lalaki at umalis na ito. Ipinagpatuloy na nga ni Yuan ang kanyang nasimulan at doon ay nakita naman ng dalagang si Violet ang kasipagan ng binata. Lumapit ito sa kinaroroonan ni Yuan at doon ay nagturan. Kamusta? Naituro na ba sa'yo ni Daddy ang lahat? Biglang tanong ni Violet at bahagya pang nagulat ang binata. Opo, itinuro niya po sa akin. Sagot ni Yuan at patuloy lamang ito sa kanyang ginagawa. Halata naman. First time mo lang ba na maging hardinero o nakapagtrabaho ka ng ganito noon? Pag-uusisa pa ni Violet. Ayaw na sanang sagutin pa ni Yuan ang mga katanungan ng dalaga, ngunit bilang paggalang ay nagsalita ito. Ito pong unang beses na namasukan ako bilang hardinero. Tipid ngunit magalang na wika ng binata. Talaga? Hindi halata Mukhang sanay na sanay ka. Anyway, ano bang trabaho mo nun? Ayos lang naman kung ayaw mong sagutin, nire-respeto ko ang desisyon mo. Wika ni Violet,
at sumigunda agad ito ng paliwanag. Napabuntong hininga naman si Yuan at saka nagturan. Pasensya na po Miss Violet pero may ginagawa pa po kasi ako kaya kung pahihintulutan mo po ay tatapusin ko muna ang trabaho ko. Magalang nalita niya ng binata. Namangha naman sa pagiging magalang ng binata si Violet at tila ba natuwa ito kay Yuan. Sige, maiwan na muna kita riyan. Saka na lang kita kakausapin pag hindi ka naabala. Sambit ng dalaga at saka umalis ito at iniwan na muna sa hardin si Yuan. Napangiti naman ng lihim si Violet at dahil tila ba natutuwa siya sa binata. Si Yuan ay matangkad, makisig, mapupulang mga labi, maputi, singkit at higit sa lahat ay may mata na tila ba isang agila. Sa araw na yon ay wala lang gaanong ginagawa si Yuan dahil mabilis niyang natapos ang kanyang trabaho. Pagsapit ng gabi ay naglinis na ito ng kanyang sarili at doon ay tinawagan nito ang kanyang kapatid na si Amanda. Kuya, kamusta po? Kaagad na bungad ng kapatid niya. Napangiti naman ang binata dahil ngayon pa lamang ay miss na miss niya na ang kakulitan ng bunso niyang kapatid. Narinig pa niya ang pagtanong ng kanilang ina. Ayos lang ako dito. Kayo, kamusta kayo dyan sa bahay? Kumain na ba kayo? Sunod-sunod na tanong ni Yuan. Nadinig naman ni Violet ang usapan na iyon ni Yuan at ng kanyang pamilya dahil nakabukas ng bahagyang pinto. Nakita ng dalaga ang matamis na ngiti ni Yuan. Tila ba nahawa siya sa mga ngiti nito. Ngunit umalis din kaagad si Violet dahil napansin niya na tumingin sa gawin niya ang kanyang ama na kararating lamang. Sa kabilang banda, patuloy lamang sa pakikipag-usap si Yuan sa kanyang pamilya hanggang sa nagpaalam na nga ang mga ito. Sige kuya, mag-iingat ka po dyan, wika ni Amanda. Kayo din, mahal na mahal ko kayo, wika ni Yuan at doon ay naputol na ang tawag. Matapos na makausap ang pamilya ay lumabas ng binata at doon ay niyaya naman ito ni Aling Celia na maggabihan. Sumabay naman ang binata dahil sila lang namang dalawa ang nang matanda. Yuan, may nobya ka na ba? Biglang tanong sa kanya ni Aling Celia. Ako po? Naku, wala pa po. May tamang oras naman po para sa bagay na yan. Kung kalooban ng Diyos, bakit hindi? Pero sa ngayon, wala po. Magalang na sagot ng binata. Talaga? Wala ka pang nobya? Sa gwapo mong yan, wala? Tila ba hindi naniniwala ang tanong ng matanda? Nagsasabi po ako ng totoo. Madami pa po kasi akong obligasyon sa aking ina at kapatid. Nag-aaral pa ang bunso kong kapatid sa kolehiyo at kapag nakapagtapos na siya ay maestra ang kanyang propesyon. Siguro kung may darating man po sa buhay ko, go na. Wika ni Yuan at napangiti pa. Narinig naman ni Violet ang mga tinura na iyon ng binata at labis itong namangha sa kabutihan nito. Kung gano'n naman pala ay napakabuti mong anak. Mapalad ang babaeng mamahalin at mapapangasawa mo, iho. Papuri nito sa binata at napangiti na lamang si Yuan. Matapos ang pag-uusap na yon, ay ang binata na mismong nag-usa na hugasan ng kanilang mga pinagainan at doon ay nalipitan ito ni Violet. Ang sipag mo naman. Anyway, hindi mo trabaho maghugas. Hayaan mo mga mates sa trabahuin yan. Wika ng dalaga kay Yuan. Alam ko naman yon pero pinagkainan ko naman to. At saka isinabay ko na lang iba pang mga hugasin. Paliwanag ng binata at tinapos ng kanyang mga hinuhugasan. Kahit na, hayaan mo na yan sa mga maids dito sa bahay. Wika pang muli ni Violet. Kaunti lang naman to. Pangangatwiran pa ni Yuan. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga at hindi na nakipagtalo pa sa binata. Ay, sige na nga, panalo ka na. Nga pala, bakit gising ka pa? Ngayon ka lang kumain? Hindi ka na lang sumabay sa amin na lamang nasyo. Sunod-sunod na tanong ni Violet. Nakakahiya naman po kung sasabay ako sa inyo. At saka kay Aling Celia na lang po ako sumabay dahil ang pangit naman kung sasabayan ko sa pagkain ng mga babaeng katulong. Ang awkward po. Magalang na paliwanag ni Yuan sa dalaga. Natawa naman ng bahagya si Violet at saka nagturan. Nahihiya ka? Naku naman, huwag kang mahiya sa amin, lalo na sa akin. Isipin mo na pamilya tayo dito. Wika ng dalaga at napakunot naman ang noon ni Yuan. Hindi ka ba nandidiri sa amin? Biglang tanong ng binata. Ha? Bakit naman? Takang tanong ni Violet. Kasi kami mga tauhan niyo lang. Pero kung makitungo ka sa amin, para bang ka-level mo lang kami. Diretsang sagot ng binata. Yuan, hindi naman kasi kami katulad ng mga mayayaman na mata pobre. Yung nakatakim lang ng konting yaman kung makapanghusga na sa kapwa ay akala mo Diyos.
Hindi ako ganon. Pinalaki ako ng mga magulang ko na may pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa amin. Yun nga lang si Daddy, nagbago siya simula nang mawala si Mommy. Paliwanag ni Violet at ngumiti. Nais pa sanang magtanong ni Juan ngunit minabuti niya na lamang na itahimik ang kanyang bibig. Ganun po ba? Sige po, dito na po ako. Wika ng binata at doon ay nag-giveaway si Violet, ngunit bigla na lamang itong nadulas. OMG! Tila bakabadong wika ng dalaga at mabuti na lamang ay nasalo siya ni Juan. Nagkatitingan pa sa mata ng isa't isa ang dalawa. What's happening? Biglang tanong ni Wilbert at doon ay mabilis na umayos ang tayo si Violet. Nadulas po kasi ako, Daddy. Mabuti na lang ay nahawakan ako ni Juan. Kaagad na paliwanag nito at napatango na lamang si Wilbert. Sir, ma'am, dito na po muna ako. Paalam ng binata at tinanguan lang ito ng lalaki. Napangiti naman ang lihim ang dalaga at napahawak pa sa kanyang dibdib na ngayon ay sobrang bilis ang tibok. Ayos ka lang ba, anak? Paninigurado ni Wilbert sa nag-iisa niyang anak. Opo, Daddy. I'm good. Medyo kinabahan lang talaga ako kasi akala ko'y mahuhulog na ako sa sahig. Sagot nito at ngumiti sa kanyang ama. Sige na, matulog ka na. Tura ng lalaki at doon ay humalik na ang dalaga sa pisngi ni Wilbert at saka nagpaalam. Pagdating sa kanyang silid, doon ay tila ba binudburan ng asin na uod si Violet. Gosh, ang cute niya. Single pa din siya. Tapos ang sweet niya pa sa parents niya at sister. Ang sarap siguro magkaroon ng kuya na kagaya niya. Pero much better kung jowa. Bulong ng dalaga sa kanyang sarili at nagpagulong-gulong pa sa kanyang kama. Sa kabilang banda naman si Juan ay napahawak sa kanyang dibdib nang makapasok sa kanyang silid. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Kunotong tanong ni Juan sa kanyang sarili. Muli niya pang naaalala ang nangyari at tila ba pabalik-balik ito sa kanyang ulirat. Imbes na isipin na isinawalang bahala na lamang ni Juan ang kanyang nararamdaman. Sa paglipas ng mga araw, nasanay na din ang binata sa mansyon at alam na nito ang kanyang mga gagawin. Unti-unti na din na naging malapit sa isa't isa sina Juan at Violet. Juan! Pag-agaw ng dalaga sa pansin ng binata. Napalingon naman si Juan at nakita niya ang palapit na nakangiting si Violet. Bakit po, ma'am? Tanong ng binata at bigla namang sumimangot ang dalaga. Ma'am na naman. Violet na nga lang, diba? Tura ni Violet, ngunit mariing umiling si Juan. Ma'am po, dahil amo kita. Boss ka namin. Ang pangit naman tignan at pakinggan kung Violet lang ang tawag ko sa'yo. Baka iba pang isipin nila. Paliwanag ng binata at umiling naman si Violet. No, Violet lang, same age lang naman tayo. At saka wala namang masama doon, pakialam ba nila? Pagpupumilit pa ng dalaga. Napakamot naman sa kanyang ulo si Juan at muling nagpaliwanag. Wala nga pong masama doon, walang mali. Pero ang pangit pakinggan na tignan dahil boss kita. Kahit pa sabihin natin na ikaw ang may sabi nun, iba pa din kasi ang iisipin ng ibang tao. Hindi natin hawak ang kanilang mga utak kung kaya't mas maigi na lang na maging formal tayo para walang issue. Litanya ng binata at doon ay naunawaan naman iyon ng dalaga. Sa bagay, tama ka. Wala naman talaga tayong magagawa dahil naninirahan tayo sa mapanghusgang mundo. Wika ni Violet at napabuntong hininga na lamang. Tama ka po. Sige po, dito na muna ako. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Wika ni Juan at tumango naman ang dalaga. Halos araw-araw ay magkasama at magkausap ang dalawa dahil wala din kaanang ginagawa si Violet. Madalas pa ay nagtutulungan ang dalawa sa pag-aayos ng hardin at pagtatanim ng mga halaman. Hanggang isang araw dahil day off ay umuwi si Juan sa kanilang tahanan at doon ay naisipan nitong ilabas ang kanyang ina at kapatid. Kuya, may kaguluhan doon. Nakakatakot kasi yung babae dumudugo na yung braso tapos ang tagal pa ng ambulansya. Wika ni Amanda at napakunot naman ang noon ng kanyang kuya. Teka, dito lang kayo ha. Titingnan ko lang kung anong nangyayari doon. Wika ni Juan at sinubukan pa itong pigilan ng kanyang ina, ngunit hindi nagpatinag ang binata. Kaagad na nagtungo sa tumpok ng mga tao si Juan at doon ay nakita niya ang dalagang nakaupo at dumudugo ang braso. Violet? Gulantang natawag ni Juan sa ngalan ng dalaga at kaagad itong nilapitan. Juan? Umiiyak na tura ng dalaga at kaagad na napayakap sa binata. Ano nangyari? Bakit dumudugo yung braso mo?
Sunod-sunod na tanong ni Yuan at kaagad nitong kinuha ang kanyang panyo at saka itinali sa braso ng dalaga na dumudugo. Bigla na lang may lalaking humatak sa akin. Tapos sasaksakin niya sana ako pero dumating yung guard kaya sa braso ako nadaplisan. Takot na takot ako, Yuan. Somebody wants me to die. Umiiyak na pagkukwento pa ng dalaga. Nasaan ang kotse mo? Dadaling kita sa ospital. Hindi mo ba kasama si Mang Nasyo? Sunod-sunod na tanong ng binata. Hinatid lang ako ni Mang Nasyo dito tapos umalis din siya. Wika ni Violet at doon ay dumating naman ang ambulansya. Kaagad na nilapatan ng paunang lunas ang braso ng dalaga. Susunod na lang ako sa ospital. Pauuwiin ko lang ang kapatid at ang mama ko. Wika ni Yuan kay Violet at niyakap pa ito para kumalma. Sige, sinabihan ko na din si Daddy. Wika ng dalaga at doon ay isinakay na nga ito sa ambulansya. Kaagad naman na bumalik si Yuan sa pwesto ng kanyang pamilya at doon ay kinausap niya ang mga ito. Ma, bunso, umuwi na muna kayo. Delikado dito, may pupuntahan lang ako. Mag-taxi na lang kayo pa uwi at i-text niyo ako kapag nasa bahay na kayo para alam ko na nakauwi na kayo ng ligtas. Wika ni Yuan at tumango naman ang mga ito. Kaagad naman na pinasakay ng binata ang kapatid at ina niya sa taxi. Matapos na masiguradong napauwi niya na ang mga ito ay agad na nagtungo sa ospital si Yuan at doon ay naabutan niya ang nakaupong si Violet. Yuan! Mabuti naman at sumunod ka kaagad, natatakot ako. Wika ng dalaga at kaagad naman itong niyakap ng binata. Ramdam ni Yuan ang pangangatog ni Violet dahil sa takot. Shh! Huwag ka matakot, nandito ako. Pagpapakalma nito sa dalaga. Ilang sandali pa ay dumating na din ang ama ni Violet at labis itong nag-aalala sa kalagayan ng kanyang anak. Anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Wilbert sa dalaga. Daddy, may gustong pumatay sa akin. I don't know who pero kanina muntik na ako mamatay. I was so scared. Mabuti na lang at nakita ako ni Yuan. Umiiyak na wika ni Violet at niyakap naman ito ang kanyang ama. It's okay, ligtas ka na. Don't worry. Papaimbestigahan ko ang nangyari. At hindi ako titigil hanggat hindi ko napapahuli ang tunay na salarin sa pagtangka sa buhay mo. Wika ni Wilbert at pinakalma ang kanyang anak. Kaagad naman na na-discharge si Violet at labis ang pasasalamat ng lalaki kay Yuan. Simula ng araw na yon ay palihim na binabantayan ng binata si Violet. Pinoprotektahan niya ito mula sa mga nagtatangka sa kanyang buhay. Habang tumatagal ang pananatili ni Yuan sa tahanan nila Violet, nakita nito na nanganganib ang buhay ng dalaga. Naisipan ng binata na sabihan at balaan ang dalaga ngunit naisip niya na baka matakot ito kung kaya't nanatiling tahimik si Yuan. Makalipas ang ilang buwan ay napadalas ang pagkausap ng dalawa sa isa't isa hanggang sa nagkukwento na si Violet kay Yuan. Alam mo ba si Mommy? Super protective niya sa akin. Pero always niyang sinasabi sa akin na maging mabuti sa kapwa. Na huwag mong huhusga dahil lahat dapat pantay-pantay ang turing. Mahirap man o mayaman. Kaso kinuha agad siya sa amin ng Diyos. Pero mas okay na din siguro yon. Pero always kong tinatanong sa sarili ko, bakit kailangan na magbago si Daddy nung mawala si Mommy? Malungkot na pagkukwento ni Violet. May rason naman siguro ang daddy mo kaya ginawa niya ang bagay na yon. Malay mo, ginawa niya yon para sa kaligtasan mo. Huwag mong isipin ang mga negatibong bagay. Always think positive. Kahit na para ba ang pait ng tadhana sa'yo. Wika ni Yuan at ngumiti. Ikaw ba, Yuan? Kamusta kayo ng mama mo? Tsaka hindi mo sa akin na ikukwento ang papa mo. Kasama niyo pa ba siya? Sunod-sunod na tanong naman ni Violet. Kami ni Mama, ayos na ayos kami. Pero si Papa, matagal na siyang wala. Kinuha siya sa amin ng Diyos ng maaga tulad ng mami mo. Wika ng binata at napayuko na lamang. Patay ng Papa mo? Anong nangyari sa kanya? Pasensya ka na, matanong talaga ako eh. Kaagad na sigunta ni Violet. Napangiti naman si Yuan dahil kaagad na nagpaliwanag ang dalaga. Namatay si Papa dahil sa kanyang tungkulin sa bayan. Pahapyaw na sagot ng binata. Tungkulin sa bayan? Bakit? Pulis ba siya? Kunot noong tanong naman ni Violet. Natahimik naman ang binata at hindi agad nakasagot. Hindi siya pulis. Militar ang papa ko. Ang totoo hindi na natapos pa ni Yuan ang kanyang sasabihin dahil dumating na ang ama ng dalaga. Anak, may bisita tayo. Nandyan sila Vicente.
Wika ni Wilbert at kaagad na napangiti si Violet. Nandyan sila, Tito Vicente? Yuan, dito na muna ako. Nakangiting wika ng dalaga at kaagad na nagpaalam sa binata. Tumango lamang si Yuan bilang tugon at pinagpatuloy na lamang ang kanyang ginagawa. Matapos na makapagpaalam ay kaagad na nagtungo ang mag-ama sa sala at doon ay nagmano ang dalaga sa kaibigan ng kanyang ama. Violet, dalaga ka na nga talaga. Nakangiting wika ni Vicente at ginulo ang buhok ng dalaga. Si Tito parang ewan, ginulo pang buhok ko. Wika ng dalaga at inayos ang kanyang nagulong buhok. Sumilip naman si Yuan sa mga bisita ng kanyang amo at laking gulat ng binata nang makitang isa sa mga sindikato na kanilang hinuhuli noon. Doon ay tila ba nakaramdam ng panganib si Yuan at alam niya na anumang oras ay nasa kapahamakan si Violet. Gusto sanang balaan ng binata ang kanyang amo na wag basta-bastang magtiwala. Ngunit minabuti na lamang ni Yuan na siya lamang ang makaalam upang mas maprotektahan niya si Violet. Sa paglipas ng panahon ay mas lalong nalagay sa peligro ang dalaga at palaging binabantayan ito ni Yuan. Daddy, aalis lang po ako. Paalam ng dalaga sa kanyang ama. Gabi na anak, delikado na. Wika ni Wilbert sa kanyang anak. Daddy, may bodyguards naman ako na kasama ko, so wala ka pong dapat ipag-alala. Wika ni Violet at humalik sa kanyang ama. Wala na nga nagawa pa si Wilbert dahil naglambing na sa kanya ang dalaga. Palabas na sana si Violet nang makasalubong niya si Yuan. Gusto mo bang sumama? Jamming tayo. Pag-aya pa ng dalaga sa binata. Nako, wag na po Ma'am Violet. Bakit? San ka po ba pupunta? Kunot ang wika ni Yuan. Pupunta ako sa lugar kung saan masaya. Ayaw mo bang sumama? Wika ni Violet at tumawa pa. Mariin naman na umiling si Yuan at nagbilin sa dalaga. Tawagan mo ako o kaya i-text kapag may nangyari. Alam mo naman po ang sitwasyon mo ngayon. Wika ng binata at nagpaalam naman sa kanya si Violet. Matapos na makapagpaalam ay nagtungo na nga sa pupuntahan niya ang dalaga kasama ang mga bodyguard na ang kanyang ama mismo ang pumili. Sobrang saya naman ng dalaga habang nagpa-party kasama ang kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang oras sa pagpasyahan ni Violet na umuwi at doon ay nakita niya ang katawan ng mga bodyguards niya na naliligo sa sarili nilang mga dugo at wala ng buhay. Sobrang takot na takot sa mga oras na yun si Violet. Hanapin niyo yung dalaga. Kailangang mailigpit natin ang tagapagmana ni Wilbert. Sigaw ng isang lalaki na naka-face mask at naka-sombrero. Nangatog na kinuha ni Violet ang kanyang cellphone at doon ay kaagad itong tinawagan si Yuan na mabilis naman na sinagot ng binata. Hello? Tila ba na alimpungatan na bungad ng binata. Yuan, si Violet to. Kailangan kong tulong mo, please. May mga taong gustong pumatay sa akin. Natatarantang wika ni Violet. Ano? Teka, kumalma ka lang. I-text mo sa akin ang address kung nasan ka at pupunta ako dyan agad. Wika ni Yuan at doon ay naputol lang ang tawag. Agad-agad na sila ni Violet ang kanyang location at mabilis naman na nagtungo doon ang binata. Nang nakarating si Yuan sa lugar na tinext sa kanya ng dalaga, ay agad niya itong hinanap ngunit sa laki ng lawak noon ay nahirapan ito. Papasok na sana sa bar ang binata nang bigla itong nakarinig ng sigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ng pamilyar na boses at kasunod nun, ang putok ng barel, kung kaya't agad na nagtungo doon si Yuan. Nakahinga ito ng maluwag nang makita niya na daplis lang ang baril na tumama kay Violet dahil tumakbo ito. Doon na nakipagbuno ang binata at sinagip ang kanyang amo. Nang matalong mga kalaban ay kaagad na binuhat ni Yuan ang dalaga at nagtawag ng taxi. Mas mabuti na sa bahay na tayo dumiretso. Wika ng binata. At doon ay napayuko na lamang ito dahil hanggang ngayon ay nababalot pa din ito ng takot. Sino kayo mga taong yon? Bakit gusto nila akong patayin? Lutang na tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Nagtaka ka pa. Natural dahil sa yaman ninyo. At ikaw ang punterya nila dahil ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng iyong ama. Kaya dapat magdoble ingat. Paano pala kung hindi kita napuntahan? Paano kung hindi ko nasagot ang tawag mo? Violet naman, nag-aalala din naman ako sa'yo. Wika ni Yuan. Sa totoo lamang sa tagal ng panahon na pananatili niya sa mansyon at pagiging malapit nila ng dalaga ay nahulog na ang loob ng binata kay Violet. Natulala at hindi naman makapaniwala ang dalaga sa kanyang mga narinig na sinambit ng binata. Di wag mo akong alalahanin. Gusto ko din na mabuhay ng normal all this time. Palagi na lang si Daddy yung nagde-decide sa buhay ko.
Tumatangis na wika ni Violet. Niyakap naman ito ni Yuan upang kumalma. Ginagawa yun ng ama mo dahil mahal ka niya. Ayaw niya na mapahama ka. Kaya parang overprotective siya sa'yo. Pasensya ka na kung napagtaasan kita ng boses. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Wika ng binata at kumalma naman si Violet. Pwede ba na wag na muna tayong umuwi? Ayoko na makita ni Daddy tong sugat ko. Pakiusap ng dalaga kay Yuan. Pero mag-aalala ang Daddy mo sa'yo. Wika ni Yuan at umiling naman ang dalaga. Ako nang bahala doon. Huwag niya lang ako makitang ganito. Please. Tura ni Violet at wala na nga nagawa pang binata. Naghotel na muna ang dalawa at nag-text na lamang si Violet sa kanyang ama na hindi ito makakauwi. Dito ka na lang sa kama, doon na lang ako mahihiga sa sofa. Wika ni Yuan. At tabi na lang tayo. Wala ka naman gagawin na masama sa akin, diba? Wika nito na mabilis naman na sinagot ng binata. Hindi maganda na magtabi tayo sa isang higaan. Tipid na tura ni Yuan at nahiga na ito sa sofa. Alam ba ni Daddy na pinuntahan mo ako? O alam ba niya na umalis ka? Tanong ni Violet. Alam niya na umalis ako pero wala siyang ideya na sa'yo ako pupunta. Wika ni Yuan at pinikit na ang kanyang mga mata. Bakit mo ako niligtas? Biglang tanong ng dalaga at doon ay naupo naman ang binata. Ginawa ko yun dahil amo kita at kaibigan din kita. Wika ni Yuan at doon ay bigla na lamang itong hinalikan ni Violet. Gusto kita, Yuan. Pag-amin ng dalaga at doon ay siniil itong muli ng halikang binata. Mahal din kita. Tura naman ni Yuan. Sinubukan pa ni Yuan na pigilan ang kanyang sarili, ngunit nadala na din ito ng init ng katawan. At sa gabing yon ay may nangyari na nga sa kanilang dalawa. Kinabukasan ay nagising na lamang si Violet na wala ng binata sa kanyang tabi. Tumayo ito at doon ay nakita niya ang isang sulat. Umalis na ako. Hindi tayo pwedeng umuwi na sabay dahil mahahalata tayo ng ama mo. Mag-almasal ka na dyan at inumin ng gamot. Pagbasa ni Violet sa sulat at napangiti na lang sa pagiging sweet ng binata. Kaagad na kinain niya ang agahan na inihanda ng binata para sa kanya. Nang may mangyari sa dalawa noong una ay tila ba naiilang pa sila sa isa't isa hanggang sa palihim na niligawan ni Yuan si Violet at sinagot naman na siya ng dalaga. Simula ng araw na yon ay mas lalong binantayan ni Yuan si Violet hanggang lumipas ang ilang buwan. Love, kailan ba natin ipapaalam sa daddy mo ang tungkol sa atin? Tanong ni Yuan sa dalaga. Napabuntang hininga naman si Violet at doon ay nagturan. I think we need to tell him na. Look, buntis ako. Wika ng dalaga at ipinakita ang pregnancy test sa binata. Natuwa naman si Yuan ngunit nakita sila ni Wilbert na magkayakap at nadinig pa nito ang sinabit ni Violet na magiging magulang na sila. Anong sinabi mo? Anong meron sa inyong dalawa? Tell me! Galit na tanong ng lalaki at doon ay binalot ng kaba ang dalaga. Daddy, kami po ni Yuan at magiging magulang na po kami. Nakayukong pag-amin ni Violet at doon ay kaagad na inundayan ng suntok ni Wilbert ang nobyo ng kanyang anak. Eto? Anong ipapalamot sa'yo ng isang hardinero? Lintik ka naman, Violet. Mamili ka. Ipalaglag mo ang bata sa sinapupunan mo o palalayasin kita dito sa bahay na to. Galit na tura ng ama ni Violet. No, Dad. Hindi ko ipapalaglag ang baby ko. Tara na, Yuan. Hindi ko akalain na ganito ka pala kasama, Daddy. Kayang-kaya mo na kitilin ang buhay ng inosenteng sanggol. Naiiling na wika ng dalaga at hinila na nito paalis sa kanilang tahanan si Yuan. Matapos ang pangyayaring yon ay umalis na nga sa mansyon nila si Violet at isinama naman ito ng binata sa kanilang tahanan. Anak, sino siya? Kunot na ang tanong ni Teresa sa kanyang anak. Ma, siya po si Violet. Siya po yung sinasabi ko sa'yo. Wika ni Yuan at doon ay napatango naman ito. Hello po. Pasensya na po kayo kung pati kayo ay nadamay ng dahil sa akin. Wika ni Violet at doon ay natahimik naman ang mga ito. Tinanggap naman sa bahay nila Yuan ang dalaga at dahil nga sanay na sa marangyang buhay ang dalaga ay nahirapan nito sa mahirap na pamumuhay. Kumakain ka ba ng toyo? Tanong ng ina ni Yuan kay Violet. Sige lang po. Hindi naman po ako maarte pero ang totoo po niyan ngayon ko lang po yan matitikman.
Wika ng dalaga at doon nagsalita naman si Amanda. Ate Violet, itong itlog na lang ang ulamin mo. Baka mamaya hindi ka po sanay na kumain ng tuyo. Wika ng dalaga at inilagay ang itlog sa plato ng babae. Ilang sandali bigla namang dumating si Yuan at may dala-dala itong ulam. Pasensya na, ginabi na ako ng uwi. Diretso pasok na kasi ako dun sa inaplayan ko na trabaho. Heto may dala akong mga ulam. At saka love, ito pala prutas para sa'yo. At ikaw naman Amanda, itong baon mo para bukas. Ma, ito naman pong vitamins mo. Wika ni Yuan at nagtaka naman si Teresa dahil tila ba napakaraming pera ng kanyang anak. Yuan, saan galing ang perang pinamili mo ng mga to? Di ba kakapasok mo lang sa trabaho? Kunot noong tanong ni Teresa. Ipon ko pa po yan nung nagtatrabaho pa ako sa mansyon nila Violet. Wika ng binata at pinaghainan ng mga ito. Dapat hindi mo na ginalaw yon, lalo pat manganganak na itong si Ate Violet. Wika ni Amanda, ngunit hindi lamang umimik si Yuan. Nananatiling tahimik ang binata kung kaya't ni isa sa kanila ay wala nang nagsalita. Sa pananatili ni Violet sa bahay nila Yuan ay nahirapan ito. Madalas ay naiiyak na lamang ang dalaga dahil sa hirap na kanyang nararanasan. Wala na din itong naging balita pa sa kanyang ama, buhat ng palayasin sila nito. Habang nagtatrabaho si Yuan ay tumutulong naman sa pagtitinda ang dalagang si Violet at doon ito naranasan ang hirap ng buhay. Tita, ako na po maglalako niyan. Masyado na po mainit, baka mag-collapse pa kayo. Kaninang umaga ka pa po walang pahinga. Tura ni Violet kay Teresa. Hay nako, kaya ko pa naman. Maiwan ka na lang dito sa bahay at baka mapano ka pa. Maging ang bata dyan sa napupunan mo. Wika ng ina ni Yuan, ngunit nagpumilit pa din si Violet. Sa huli ay dalawa silang naglako ng mga paninda at mabilis naman iyon na naubos. Nang maubos na ang mga paninda ay kaagad na umuwi ang dalawa at doon ay nakatanggap ng text si Violet at doon ay napaupo ito sa mensaheng kanyang nabasa. Sakto naman ang dating ni Yuan at doon ay nakita nito ang pamumutla ng kanyang nobya. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong ng binata at doon ay namumutlang sumagot ang dalaga. Yuan, ang daddy ko nasa peligro. Anong gagawin ko? Umiyak na tanong ni Violet sa kinakasamang si Yuan. Labis na kaba at takot ang nararamdaman ng babae ng mga oras na yon. Hindi na ito mapakali dahil sa mga nangyayari. Ano bang nangyari? Teka nga, kumalma ka lang muna. Makakasama yan sa batang pag-iyak mo ng ganyan. Huwag mong stressin ang sarili mo, please. Kumalma ka muna at ipaliwanag sa akin ang nangyari para alam kong gagawin, okay? Litanya ni Yuan sa kanyang kasintahan na ngayon ay walang buwan ng buntis sa kanilang panganay na anak. Pinunas pa ng lalaki ang luha ni Violet at niyakap ito upang kumalma. Ilang sandali ay natigil na din sa pagtangis ang babae, ngunit tumutulo pa din ang mga luha nito sa mata. Si Daddy, kinidnap siya ng mga sindikato. Hindi ko alam ang gagawin ko, Yuan. Gusto kong pumunta sa pulis at magsumbong pero kinakabahan ako baka lalo lang mapahamak si Daddy. Love, anong gagawin ko? Lumuluhang paliwanag ni Violet at doon ay niyakap ito ni Yuan. Ako magliligtas sa daddy mo. Pangako, gagawin kong lahat para mabawi siya sa mga taong kumuha sa kanya. Basta ipangako mo na dito ka lang at maghihintay ka sa pagbalik namin. Pwede ba yon? Tura ng lalaki kay Violet. Nag-aalinlangan pa ang babae na sumang-ayon, ngunit sa huli tumango na ito. Pangako, wika ni Violet at niyakapan nito si Yuan. Huwag mo kong isipin, okay? Mama, Amanda, kayo na munang bahala sa asawa ko. Huwag niyong hahayaan na umalis siya dito sa bahay. At kung sakali man na matagalan ako, bunso, alam mo na kung sinong lalapitan mo. Wika ng binata sa kanyang asawa, ina at kapatid. Matapos makapagpaalam sa mga ito, kaagad naman na umalis si Yuan dala ang dating mga gamit niya sa pagmimilitary. Humingi din ito ng tulong sa kanyang mga dating kasamahan at pinabantayan ng kanilang tahanan upang masigurado niya ang kaligtasan ng mga mahal niya sa buhay. Alam ng binata na hindi magiging madali ang lahat kung kaya't ngayon pa lamang ay inihahanda niya na ang kanyang sarili sa mga maaaring mangyari. Boss, ito na yung mga kailangan mo. Wika ng dating kasamahan ni Yuan na si Leo. Salamat Leo, maaasahan ka talaga. Wika ng binata at sumaludo pa. Naman boss, nga pala para saan po yan? May gera ka po bang pupuntahan? Baka gusto mo na samahan ka namin.
Alam mo naman boss na ang laban mo ay laban din namin. Pare-pareho tayong ipinaglalaban ang kaligtasan ng buong bayan. Dagdag pa ni Sam at tinapik lamang nito si Yuan. May kailangan na akong tubusin. Pero oo, tama kayo. Kailangan ko ang tulong ninyo dahil anumang oras ay nasa kapahamakan ng mag-ina ko. Pati na din ang kapatid at ina ko. Kaya, pakiusap, pabantayan naman ang bahay namin hanggat hindi ako nakakauwi. Binilinan ko na si Amanda at alam niya ng kanyang gagawin kung sakaling matagalan ako. Letanya nito at doon ay nagyakapan silang magkakabaro. Matapos ang pag-uusap na yon ay umalis na si Yuan dalang mga armas sa kanyang kakailanganin sa paglusob sa kuta ng mga kalaban. Sa kabilang banda naman, tila ba halos lahat na ng santoy na tawag na ni Wilbert sa sobrang takot. Diyos ko, mahal ko pang buhay ko. Hindi pa ako nakakabawi sa anak ko. At gusto ko pang makita ang magiging apo ko. Umiiyak na dasal ng lalaki at tinawanan naman ito ng taong kumidnap sa kanya. Wilbert, nagdadasal ka pala. Nakangising tanong ni Vicente sa ama ni Violet at humagalpak pa ito ng tawa nang makitang pagkagulat sa mukha ni Wilbert. Oo, Vicente. Nagdadasal ako sa Diyos dahil may takot ako. Naniniwala ako at may tiwala ako sa Kanya. Hindi kagaya mo na kampo ng demonyo. Galit na sigaw ng lalaki. Tinawanan lamang ito ni Vicente na tila ba nang iines. Oo, demonyo talaga ako. Hindi mo alam? Noon pa. Sabagay, paano mo nga malalaman? Utu-utu ka nga pala. Akala mo kasi magaling ka sa lahat. Pero tingnan mo ngayon. Nasaan ang kayabangan mo? Iiling-iling na wika ng lalaki. Talaga? Pakawalan mo ako na makita natin ang sinasabi mo. Gigil na wika ni Wilbert at nagpupumiglas ito sa pagkakatali. Tawang-tawa naman si Vincent at iniwan ito ng nanggagalaiti ang lalaki. Pakiramdam ni Wilbert ay katapusan niya na hanggang sa nakarinig ito ng putok ng baril. Walang hiya! Paano tayo natunton ng mga yon? Gulat na tanong ni Vicente at inakala nito ng mga pulis ang bumarel, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay si Yuan lamang iyon. Ayan! Magtago ka na, Vicente! Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako pababayaan ng anak ko. Wika ni Wilbert at tuwang-tuwa ito. Kung pasabugin ko kaya yung ulo mo, makita ka pa kaya ng magaling mong anak? Wika ng lalaki at nagtago. Ilang sandali pa ay bigla na lamang dumilim ang paligid at sa muling pagbukas ng ilaw wala nang buhay ang ilan sa mga tauhan ni Vicente. Doon ay laking gulat ni Wilbert nang makita ang isang pamilyar na tao. Yuan? Hindi makapaniwalang turan nito nang makita ang lalaking kanyang minaliit at pinalayas na siya palang magliligtas sa kanyang buhay mula sa kapahamakan. Wow! Kilala mo tong ex-military na si Lieutenant Colonel Yuan? Small world! Naiiling na wika ni Vicente at doon ay tinutukan nito ng baril ang dalawa. Mabuti naman at naaalala mo pa ako, Vicente Labrador. Ikinagagal ako na muli kang makita. Wika ni Yuan at tumawa naman ang lalaki. Akala ko patay ka na dahil wala ka na sa campus niyo. Yun pala yung nagbabalat kayo ka. Ngayon, tatapusin na kita. Wika ni Vicente at doon ay tinutok nito ang baril kay Yuan at pinaputok iyon. Ngunit wala na iyong bala kung kaya't kaagad na binaril ng binata sa paa ang lalaki upang hindi na makatakas pa. Ngayon mo pagbayaran ng lahat ng kasalanan at kasamaan mo. Malas mo dahil pinagtagpong muli ang tadhana natin. Wika ni Yuan at nagpaupo naman ang lalaki. Kaagad na tinanggalan ng binata ng tali ang ama ng kasintahan niyang si Wilbert. Niyakap siya nito at labis na nagpasalamat. Salamat, Yuan, sa pagsagip sa akin. Wika ni Wilbert at doon ay niyakap nito ang binata. Nakita naman ni Yuan na dumampot ng baril si Vicente kung kaya't kaagad niyang hinarang ang sarili upang siya ang mabaril at doon ay binaril din ito ang lalaki. Doon ay dumating ang mga pulis at bumungad kay Wilbert ang tumatangya sa si Violet. Daddy, ano pong nangyari kay Yuan? Nauutal na tanong ng dalaga at napaluhod ito nang makita ang katawan ng kanyang mahal na naliligo na sa sarili nitong dugo. Hinaran niyang sarili niya para sa akin, anak. Umiiyak na wika ni Wilbert at doon ay aligagang tinapik ni Violet ang mukha ni Yuan. Please, gumising ka! Aray! Daing ni Violet at sa oras na yon ay sabay na isinugod sa ospital si Yuan at Violet dahil manganganak na pala ang dalaga. Kaagad na nakarating ang masamang balita kay Amanda at Teresa
kung kaya't agad-agad na nagtungo ang mga ito sa lugar kung nasaan isinugod si Yuan. Excuse me po, saan po dinala yung anak ko? Yuan po ang pangalan niya. Nag-aalalang tanong ni Teresa. Nadinig naman ito ni Wilbert kung kaya't nilapitan niya ang mga ito. Ikaw bang ina ni Yuan? Ako si Wilbert, ang ama ni Violet. Wika ng lalaki at doon ay binalingan ito ni Teresa. Nasaan ang anak ko? Tsaka si Violet, nasaan siya? Nasaan sila? Galit na wika ni Teresa dahil napamahal na din ito sa dalagang si Violet. Pareho silang nasa operating room. Si Violet ay manganganak na. Samantalang si Yuan tinamaan siya ng baril dahil iniligtas niya ako. Wika ng lalaki at lumuhod pa sa paanan ni Teresa. Bakit ka lumuluhod? Nagtatakang tanong ni Amanda kay Wilbert. Akong dahilan kung bakit napahamak si Yuan. Humihingi ako ng tawad sa aking mga nagawang kamalian. Sana mapatawad niyo ako. Tumatangis na wika ni Wilbert at paulit-ulit itong humingi ng tawad sa mga ito. Inalalaya naman ito ni Teresa at Amanda, tsaka nagturan. Huwag mo pong sisihin ang sarili mo. Siguro nagkamali ka po noon. Pero ngayon na alam mo na mali ka, bumawi ka po sa kanila. Sa ngayon ang mahalaga ay makaligtas si Kuya at Ate Violet, maging ang kanilang baby. Ipagdasal po natin sa Diyos ang mabilisan nilang paggaling. Wika ni Amanda at doon ay inaabot nito ang panyo sa lalaki. Natigilan naman si Wilbert at doon ay tinanggap nito ang panyo at saka pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat sa pag-unawa niyo sa akin. Wika nito at doon ay sabay-sabay na nagdasal ang mga ito. Sobrang lungkot ang nadarama ng mga ito at pinapanalangin nila ang kaligtasan nila Yuan at Violet at nang magiging supling ng mga ito. Makalipas ang ilang oras ay lumabas din ang doktora na siya nagpaanak kay Violet. Successful po ang panganganak ng pasyente at baby girl ang kanilang anak. Ililipat na po ang pasyente sa mas maayos na ward. Wika ng doktora at nakahinga naman ang mga ito kahit papaano. Ilang segundo lang lumipas ay lumabas naman ang doktor na siyang nag-opera kay Yuan. Kayo po bang pamilya ng pasyente? Tanong ng doktor kila Amanda. Opo, kami nga po. Kamusta po ang anak ko? Tanong ni Teresa. Malayo na po sa kapahamakan ng pasyente. Sa ngayon, kailangan niya lamang po na makapagpahinga upang tuluyan ang bumalik sa kondisyon ng kanyang katawan. Sagot ng doktor at tila ba nabunutan ng tinik ang mga ito at nakahinga ng maluwag. Kaagad na nalipat si Yuan at Violet sa iisang kwarto dahil pribado ang kinuha ni Wilbert. Sa pagising ng dalaga ay nasilayan niya ang kanilang supling na buhat-buhat ni Amanda. Ate, gising ka na pala. Tingnan mo si baby oh, ang ganda-ganda niya. Nakangiting wika ni Amanda at doon ay napangiti naman ang dalaga. Ang kuya mo, nasan siya? Nag-aalalang tanong ni Violet at doon ay tinuro naman ni Amanda ang katabi nitong kama. Kailangan lang po ni kuya ng kaunting pahinga. Pareho po kayo. Magpagaling po kayong dalawa dahil kailangan kayo ng baby nyo. Tingnan mo po, oh, kay ganda nitong bata, mana sa akin. Tora ng dalaga. Natawa naman ang kararating lamang na si Teresa. Hay nako anak, nagbuhat ka na naman ng sariling bangko. O siya, tumabi ka na muna riyan at na makakain na tong si Violet. Nga pala iha, ang papa mo ay nasa bahay niyo. May inaasikaso lang daw siya. Wika ni Teresa at inihanda ang bulalo na ulam at kanin para kay Violet. Ganun po ba? Yung taong kumidnap kay daddy nahuli na po ba? Tanong nito. Ang alam ko ay patay na daw ang taong kumidnap sa tatay mo nung dumating ang mga pulis sa pagkakatanda ko. Ay Vicente ang pangalan, pero hindi ko sigurado, ang daddy mo na lang ang tanungin mo patungkol riyan. Wika ni Teresa. Ganun po ba? O sige po, salamat po. Wika ni Violet at nagumpisa na itong kumain. Ilang araw din na walang malay si Yuan. Anak, mabuti naman at gising ka na. Wika ni Wilbert sa kanyang anak. Nang makatanggap ng text ang lalaki mula kay Amanda ay kaagad itong nagtungo sa ospital upang makita ang anak at apo. Daddy, kamusta ka po? At saka nakulong na po ba yung taong nagtangka sa buhay mo? Yung kumidnap sa'yo, sino ba yun? Sunod-sunod na tanong ni Violet. Napayuko naman si Wilbert at doon ay sinagot nito ang tanong ng kanyang anak. Si Vicente ang nagtangka sa buhay ko. Hindi ko din sukat akalain na magagawa niya ang bagay na yan. Pero anak, wala na siya. Dahil nung tangkain niya na barilin ako, si Yuan ang humarang at napatay ni Yuan si Vicente. Pagkukwento ni Wilbert. Hindi naman makapaniwala si Violet na ang taong kanyang hinahangaan mula noon
At itinuturing ni ikalawang ama ang siya palang nais kumitil sa kanyang buhay at sa kanyang tunay na ama. Bakit niya daw po yun ginawa, Daddy? Tanong ni Violet. Hindi ko alam. Pero siguro dahil sa inggit. At alam mo naman na noon pa lang ay magkalaban na ang aming negosyo. Pero akala ko noon ay ayos lang sa kanya. Lalo na't nakipagsosyo pa nga siya sa akin. Yun pala'y meron siyang lihim na galit. Pagkukwento pa ni Wilbert. Hayaan na lang po natin yun, Daddy. Ang mahalaga ay ligtas ka. At si Yuan. Wika ni Violet at doon ay nagyakapan ng mag-ama. Anak, alam mo ba na dating militar si Yuan? Biglang tanong ni Wilbert sa kanyang anak. Napakunot naman ang noo ni Violet at doon ay sumagot. Hindi po. Ang alam ko ay ang papa niyang militar. Never niya nabanggit sa akin na militar din siya. Wika ni Violet at napatingin sa natutulog na si Yuan. Nakakahiya, anak. Matapos ko siyang laitin at sabihan ng masasakit na salita. Isa pala siyang militar na naglilingkod sa bayan. Higit pa doon ay siya ang taong nagligtas sa akin mula sa kapahamakan. Wika ni Wilbert at napayuko na lamang. Paano mo po nalaman na isa siyang military? Tanong ni Violet at doon ay sumagot naman si Yuan. Nagising na pala ito at nadinig niya ang usapan ng mag-ama. Si Vicente ay isa sa mga sindikato na dinadakip namin noon. Nakilala niya ako at sinabi sa daddy mo na isa akong militar. Pero matagal na akong umalis sa serbisyo, kung kaya't hindi ko na nabanggit pa sa'yo. Pasensya na kung inilihim ko ang bagay na yan. Wika ni Yuan at doon iniyakap naman ito ni Violet. Mabuti naman at gising ka na. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako galit. Nagulat lang ako at nagtaka dahil wala ka malang nabanggit sa akin. Wika ng dalaga at doon ay dumating naman si Amanda at Teresa, dala-dala ang sanggol. Kuya, mabuti naman at gising ka na. Tuwang-tuwa na wika ni Amanda at ipinakita sa kanyang kuya ang supling nito. Anong pangalan ng baby natin? Tanong ni Violet sa binata. Angel? Tipid na tura ni Yuan at napangiti naman ang mga ito. Oo nga, Angel. Dahil siyang anghel ng ating buhay. Wika ni Violet at nakatitig sa kanilang anak. Doon ay pinangalanan na ng magkasintahan ang kanilang supling na Angel dahil naniniwala sila na ito ang anghel ng kanilang buhay. Matapos ang ilang linggong pananatili sa ospital ay nakalabas na din si Yuan. Doon ay nagpasya pa ang ama ni Violet na sa mansyon na lamang tumira ang pamilya ng binata at nang sa ganon ay magkakasama sila. Sure ka ba, love? Baka naman nabigla lang ang daddy mo. Panigurado ni Yuan sa kanyang kasintahan. Natawa naman si Violet at nagturan. Ang totoo kasi niyan, love, nandito din si Daddy. Wika nito at doon ay bumaba sa kotse si Wilbert. Yuan, hindi pa ako nakakapagpapasalamat sa inyong nagawa para sa akin. You saved me from danger. You even sacrificed your own life for me to be safe. At bilang pasasalamat, pinapahintulutan ko na magsama kayo ng aking anak. At nais ko na doon na lamang kayo ng inyong pamilya tumuloy sa mansyon. Nang sa ganun ay magkakasama tayo. Patawarin mo sana ako kung hinadlangan ko kayo noon. Mahabang detalye ni Wilbert at doon ay humingi ito ng kapatawaran sa binata. Wala po yun. Alam ko naman po na kapakanan lamang ni Violet ang iniisip mo. Pero wag ka pong mag-alala dahil hindi ko po pababayaan ang aking mag-ina. Aalagaan ko po sila at mamahalin. Wika ni Yuan at nagyakapan ng mga ito. Labis sa sayang nararamdaman ng mga ito at doon ay lumipat na ang pamilya sa bahay nila Violet. Naging maayos ang lahat at sa paglipas ng panahon ay mas lalong minahal ni Yuan at Violet ang isa't isa. Makalipas ang mahigit 1 taon ay nagpasya si Yuan na mag-propose na kay Violet. Talaga kuya, magpo-propose ka na kay ate? Tuwang-tuwa na tanong ni Amanda sa kanyang kuya. Shh, wag kang maingay, baka marinig ka niya. Saway ni Yuan sa kanyang kapatid. OMG, pwede patingin ng ring? Excited na wika ng dalaga. Ipinakita naman iyon ng binata at napangiti. Pinag-ipunan ko yan. Maganda ba? Nakangiting tanong ni Yuan sa kapatid. Oo kuya, sobrang ganda. Paano mo naman nabili ang ganitong kagarbong singsing? Sana all binibigyan ng ganito. Manghang wika ni Amanda. Pinag-ipunan ko nga, 'di ba? Kulit na ito. Kung gusto mo ng ganyan, mag-aral ka mabuti na makapag-asawa ka ng eleganteng tao. O kaya naman ay mabibigyan ka ng magandang future. Payo ng binata sa kanyang bunsong kapatid.
Ay, huwag muna ngayon. Iyon na lamang ang nasambit ng dalaga at napailing na lamang si Yuan. Sa mismong araw na yon, plano ni Yuan na mag-propose sa kanyang sinisintang si Violet. Pinaghandaang mabuti ng binata ang araw na yon at nais niya na maging memorable ang araw na yon. Tinulungan naman ni Amanda ang kanyang kuya na maisagawa ang plano nito. Saan ba tayo pupunta, Amanda? Kulot noong tanong ni Violet. Basta! Wika ng dalaga, tinakpan ng panyo ang mata ni Violet. Napag-usapan ni Amanda at Yuan na sa hardin siya magpo-propose upang hindi na kailangan na ibiyahe ng malayo ang anak nilang si Angel. Pagdating sa hardin ay doon na nadinig ni Violet ang boses ni Yuan. For the two of us, home isn't a place. I can conquer the world with one hand, as long as you're holding the other. Without you, I am nothing. With you, I am more than myself. You are loved more than any metaphor can ever express. You deserved everything that comes to you, my love. Panimula ng binata at doon ay kaagad na tinanggal ni Violet ang piring sa kanyang mga mata. Bumungad sa kanyang mga kandila na hugis puso at nakita niya na nakatayo siya sa hugis pusong rosas. Ano to? Nagtatakang tanong ni Violet at sa oras na yon ay naluluha na ito kahit na hindi pa man niya alam ang plano ng kanyang kasintahan. Nagpatuloy lamang sa kanyang sinasambit si Yuan. Making you smile is the biggest accomplishment of my life. Mapasaya lang kita, sobrang ligaya ng aking nadarama. You have the core of my heart beating for you. A love beyond what words can express. You are my dream come true, and I can't wait for the reality. My dreams at night are a reflection of joyous times we have spent together and adventures that await. Pagpapatuloy pa ng binata. Wow, ang sweet naman! Kuya ko yan! Sigaw naman ni Amanda at sinamaan ito ng tingin ni Yuan na tila ba nagbabanta ang mga ito at sinasabing manahimik siya. I have never been more certain of a decision than wanting to spend the rest of my life with you. When I look in your eyes, I am reminded how lucky I am. Nung unang kita pa lang natin, nakita ko ng kabutihan sa iyong puso. Sometimes I like to watch you just go about your normal activities and reflect on the joy you bring to my life. I am a better person with you in my life, and I'm excited about what my life path holds with you sitting shotgun. Words can't describe the amount of joy you bring to my life. Akala ko noon tatanda akong binata, but then you came in my life. You taught me how to be loved and be happy even in sad times. Dagdag pa nito. Grabe ka naman, Yuan. Pinapaiyak mo ko eh. Lumuluhang wika ni Violet at doon ay lumapit sa kanyang binata at saka nito pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Love is like a friendship caught on fire. There is no more lovely, friendly, and charming relationship, communion or company than a good marriage. I promise to make my life forever yours and build my dreams around you. I promise to be the man that I see now in your eyes today, tomorrow, and for always. Ayoko mangako pero sisikapin ko na maging isang mabuting asawa at ama sa inyo ng aking anak. I will do everything just to protect you and Angel. I will always keep our love today and forever, Violet. Will you marry me? Maluhaluhang tura ni Yuan at hinalikan pa ang kamay ni Violet habang nakaluhod sa harapan ng dalaga. Naiiyak na tumango naman si Violet. Oo naman, Yuan. Papakasal ako sa'yo. Tumatangis na sayang wika ng dalaga at doon ay isinuot ni Yuan ang singsing sa kanyang mapapangasawa. Doon ay nagyakapan ng dalawa at muling nagsalita ang binata. I promise to listen to your advice, even if I don't always take it. I promise to leave that score chat behind, even if I'm winning. I promise to listen for as long as it takes for you to feel heard. Matamis na wika ni Yuan at doon ay nagpalakpakan naman ang mga taong nakasaksi sa proposal ng ginawa ng binata. Labis sa saya at ligayang nararamdaman ng mga ito at makalipas lamang ilang buwan ay nagpa siyang dalawa na ikasal sila sa isang simbahan at simple lamang ang kanilang wedding. I promise to take care of your kind heart and to always love you with all of mine. I promise to not only listen but to hear, not only to be honest but to trust, and not only to love but to be loved.
In your arms, I have found home. In your eyes, I have found compassion. In your heart, I have found love. In your soul, I have found a kindred spirit. You are my everything. I promise faithfulness and patience, respect and lightheartedness, attentiveness and self-improvement. I will celebrate your triumphs and love you all the more for your failures. This ring is a promise that you will never have to face the world alone. Matamis na tura ni Yuan at naiyak pa ito sa mga oras na iyon. Matapos ang nakakaiyak na marriage vow ni Yuan ay sumunod naman ang kay Violet na nagtura ng kanyang mensahe sa kanyang mahal na si Yuan. My dreams are not reflections of joyous times that we have spent together and adventures that await. Words can't describe the amount of joy you bring into my life. I love and cherish you, secure in the knowledge that you are my best friend, my dearest, my kind and adoring husband. Forever with you simply will not be enough. But from this day forward, I vow to make the most of every moment. With this ring, I promise that you'll never have to face the world alone. You are my guide to love, my every wish, and the person I want to grow old with. Matamis na tura ni Violet at ngumiti sa kanyang mapapangasawa. Matapos na maikasalang dalawa ay dumiretso ng mga ito sa reception at tulad ng sa tradisyon ay inihagis ni Violet ang bulaklak at doon ay nasalo naman ito ng isa sa kanilang mga bisita. Labis na saya at ligaya ang nadarama ng mga ito. Sa paglipas ng panahon, nakapagtapos na din sa kanyang pag-aaral ang kapatid ng si Yuan na si Amanda at naging maestra na ito sa isang pampublikong paaralan. Samantala, ang ina naman ni Yuan ay nagtayo ng maliit na karinderya na sa katagalan ng panahon ay lumago at naging isang sikat na restaurant. Patuloy naman sa kanyang negosyo ang ama ni Violet, samantalang ang babae naman ay nag-focus sa pag-aalaga sa kanyang anak. Ang buhay ng tao ay hindi palaging masaya. Darating sa punto na makakaranas ka ng kabiguan at hindi rin palaging nasa itaas ka. May pagkakataon na ibababa ka ng Diyos para subukin kung hanggang saan ang katatagan mo sa buhay. Be a good person para kapag dumating ang araw na kailanganin mo ang tulong ng ibang tao, they will not hesitate to help you. Huwag kang mangmata ng kapwa, palaging tandaan, ang taong nagpapakumbaba ay pinagpapala. All the negative pressure, challenges, are all opportunity for me to rise. Focus on what lights a fire inside of you and use that passion to fill a white space. Believe in yourself. Take on your challenges. Dig deep within yourself to conquer fears. Tiwala lang sa Diyos ang kailangan upang malagpasan natin ang lahat ng kabiguan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.